Mga kababayan, isang malaking development na naman ang lumabas para sa modernisasyon ng Philippine Air Force. Habang marami ang nakatutok sa pagbili ng mga bagong fighter aircraft, tahimik ngunit napakahalagang hakbang ang isinagawa ng gobyerno para mas mapalakas ang kasalukuyang fleet ng Pilipinas. Kamakailan lamang, naiulat na naglabas na ang Department of Budget and Management o DBM ng halagang 359.5 million pesos bilang advance payment para sa Lot 1 ng FA-50 Systems Upgrade Project ng Philippine Air Force. At kung iisipin ninyo, hindi lang ito simpleng maintenance o regular upgrade. Ang proyektong ito ay may direktang epekto sa kakayahan ng ating mga piloto, sa depensa ng ating himpapawid, at sa kakayahan ng Pilipinas na tumugon sa anumang banta sa rehiyon. Kaya ang tanong ngayon, ano ba talaga ang makukuha ng Pilipinas sa upgrade na ito? At bakit napakahalaga nito sa hinaharap ng Philippine Air Force? Alamin natin. Sa kasalukuyan, mayroong 11 operational FA-50PH light combat aircraft ang Philippine Air Force. Ang mga eroplanong ito ay nagsilbing pangunahing fighter aircraft ng bansa matapos magretiro ang mga lumang F-5 fighter jets. Noong unang dumating ang FA-50PH, malaking pagbabago na agad ito para sa Air Force. Nagkaroon muli ng kakayahan ng Pilipinas na magsagawa ng supersonic flight, air patrol missions, interception operations, at iba't ibang combat training activities. Sa loob ng maraming taon, ang FA-50PH ang naging pangunahing sandigan ng bansa para sa air defense at combat readiness. Ngunit habang lumilipas ang panahon, mabilis ding umuunlad ang teknolohiya sa larangan ng military aviation. Ang mga modernong fighter aircraft ngayon ay may mas advanced na sensors, mas malalakas na radar systems, mas modernong missiles, at mas malawak na combat capabilities. Dahil dito, mahalagang makasabay rin ang kasalukuyang FA-50PH fleet ng Pilipinas sa mga bagong teknolohiyang ginagamit ng ibang bansa. Dito pumapasok ang FA-50 Systems Upgrade Project. Ayon sa ulat, layunin ng upgrade na ito na iangat ang kakayahan ng kasalukuyang mga FA-50PH upang maging mas malapit sa configuration ng mga bagong FA-50 Block 70 aircraft na binibili ng Pilipinas sa ilalim ng AFP Modernization Program. Matatandaan na kamakailan ay inanunsyo ang pagbili ng Pilipinas ng 12 karagdagang FA-50 Block 70 fighter aircraft mula sa South Korea. Kapag natuloy ang lahat ayon sa plano, magiging mas malaki ang fleet ng Philippine Air Force at mas magiging epektibo ito sa pagsasagawa ng iba't ibang misyon. Ngunit may isang mahalagang hamon. Kung magkaiba ang capability ng lumang FA-50PH at ng bagong FA-50 Block 70, maaaring magkaroon ng komplikasyon sa logistics, maintenance, training, at operational planning. Kaya mas mainam na i-standardize o paglapitin ang kakayahan ng mga ito. Sa simpleng salita, gusto ng Philippine Air Force na halos pareho ang kakayahan ng mga lumang FA-50PH at ng mga bagong paparating na fighter aircraft. At ito mismo ang pangunahing layunin ng systems upgrade. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng upgrade na ito ay ang integration ng mas advanced na precision-guided munitions. Noong mga nakaraang taon, karamihan sa ginagamit ng FA-50PH ay conventional weapons para sa iba't ibang combat missions. Ngunit sa modernong digmaan, napakahalaga ng precision-guided weapons. Sa paggamit ng mga ganitong armas, mas mataas ang accuracy ng strike missions. Mas kaunting bala o missile ang kailangan upang tamaan ang target. Mas nababawasan din ang posibilidad ng collateral damage. At higit sa lahat, mas nagiging epektibo ang bawat combat sortie. Kapag na-integrate ang mas modernong precision-guided munitions sa FA-50 fleet, mas tataas ang kakayahan nitong magsagawa ng precision strikes laban sa mga target sa lupa at maging sa dagat. Bukod dito, isa rin sa mga target ng upgrade ang pagpapahaba ng operational range ng aircraft. Napakahalaga nito lalo na para sa Pilipinas na isang archipelagic country. Mahigit 7,000 isla ang kailangang bantayan. Napakalawak din ng territorial waters at exclusive economic zone ng bansa. Sa ganitong sitwasyon, malaking bentahe ang pagkakaroon ng fighter aircraft na kayang lumipad ng mas malayo at manatili ng mas matagal sa himpapawid. Ito ang tinatawag na extended range at improved endurance. Kapag mas mahaba ang range ng eroplano, mas marami itong lugar na maaaring marating nang hindi agad nangangailangan ng refueling.
Kapag mas mataas naman ang endurance, mas matagal itong makakapagpatrolya at magbabantay sa isang partikular na lugar. Napakahalaga nito lalo na sa West Philippine Sea at iba pang strategic areas na mahalaga sa pambansang seguridad. Sa mga nakaraang taon, lalong tumitindi ang kahalagahan ng aerial surveillance at maritime patrol operations. Hindi lamang sapat ang pagkakaroon ng mga barko. Kailangan ding may sapat na air assets na kayang mabilis na tumugon sa anumang sitwasyon. Dito makakatulong ang upgraded FA-50 fleet. Mas mabilis silang makakarating sa mga lugar na nangangailangan ng presensya ng Air Force. Mas mahaba rin silang makakapag-operate sa mission area. At mas handa silang tumugon kung sakaling magkaroon ng emergency o security threat. Isa pang mahalagang aspeto ng upgrade ay ang interoperability. Sa panahon ngayon, madalas nang nagsasagawa ng joint exercises ang Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa gaya ng Estados Unidos, Japan, Australia, at South Korea. Kapag mas moderno ang systems ng FA-50PH, mas magiging compatible ito sa mga ginagamit ng mga partner nations. Mas magiging madali ang data sharing, mas magiging maayos ang communication, at mas magiging epektibo ang koordinasyon sa panahon ng multinational exercises at operations. Hindi rin dapat maliitin ang epekto nito sa training ng mga piloto. Kapag ang kasalukuyang fleet ay na-upgrade sa mas mataas na standard, mas magiging handa ang mga piloto sa paglipat sa mas advanced na fighter aircraft sa hinaharap. Sa madaling salita, nagsisilbi rin itong tulay para sa susunod na henerasyon ng combat aircraft ng Philippine Air Force. Marami ring defense observers ang naniniwalang ang FA-50 upgrade ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng kasalukuyang modernization efforts ng bansa. Bakit? Dahil mas mabilis at mas mura ang pag-upgrade ng kasalukuyang assets kumpara sa pagbili agad ng panibagong fleet. Sa halip na magsimula mula sa zero, pinapalakas muna ng Pilipinas ang mga eroplanong mayroon na ito. Ito ay isang praktikal at cost-effective na hakbang. Habang hinihintay ang pagdating ng mga bagong FA-50 Block 70, patuloy namang tumataas ang kakayahan ng mga kasalukuyang FA-50PH. Sa ganitong paraan, walang nasasayang na panahon at patuloy ang pag-unlad ng combat capability ng Air Force. Ang paglabas ng 359.5 million pesos na advance payment ay malinaw na indikasyon na seryoso ang gobyerno sa pagpapatuloy ng proyektong ito. Hindi na ito basta plano lamang. Ito ay konkretong hakbang na may nakulang pondo at aktibong isinasagawa. Para sa marami, maaaring simpleng budget release lamang ito. Ngunit para sa pambansang depensa, isa itong mahalagang milestone. Ipinapakita nito na tuloy-tuloy ang modernisasyon ng Philippine Air Force at unti-unting lumalapit ang bansa sa pagkakaroon ng mas modernong air defense capability. Sa mga susunod na taon, kapag natapos ang upgrade at dumating na rin ang mga bagong FA-50 Block 70 aircraft, inaasahang mas magiging matatag ang kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang himpapawid nito. Mas magiging handa ang Air Force sa iba't ibang misyon. Mas magiging epektibo ang pagdepensa sa pambansang teritoryo. At mas magiging kapani-paniwala ang kakayahan ng bansa na pangalagaan ang kanyang soberanya. Sa huli, ang FA-50 Systems Upgrade Project ay hindi lamang tungkol sa mga eroplano. Ito ay tungkol sa paghahanda ng Pilipinas para sa mga hamon ng hinaharap. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng mas mahusay na kagamitan sa ating mga piloto. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa pagpapalakas ng pambansang seguridad para sa bawat Pilipino. Ano ang masasabi ninyo sa inilabas na advance payment para sa FA-50 Systems Upgrade Project? Sa tingin ninyo, sapat ba ang hakbang na ito upang lalo pang mapalakas ang Philippine Air Force? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section at huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang updates tungkol sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas.